kayo po ba'y sumasakay sa UV Express? Abay, maghanda-handa na daw po kayo. Dahil sa Huwebes, itutuloy na raw ng mga tsuper ang kanilang tigil pasada. Pero ang sabi nila, takot daw na mahuli at pagmultahin ang mga dahilan sa balak nilang hindi pagbiyahe. Mula sa Quezon Avenue sa Quezon City, nakatutok live si Julius Segovia. Julius! Mel, dahil walang inilabas sa TRO ang Korte Suprema kaugnay nga sa pagpapatupad ng mas mataas na multa sa mga traffic violation gaya ng kolorum, tuloy na at wala na raw atrasan ang tigil pasada ng grupong Stop and Go sa Huwebes. Sa halip na TRO, pinagkokomento ng Korte Suprema ang LTFRB at LTO sa petisyon ng ilang transport group na ipatigil ang pagpapatupad ng Joint Administrative Order 2014-01 o ang pagpapataw ng mas malaking multa sa mga sasakyang walang prangkisa o kolorum. 10 araw ang ibinigay ng Korte sa LTO at LTFRB para magkomento. Ibig sabihin, tuloy ang pagpapatupad ng JAW ngayong Huwebes. Kaya ang transport group na Stop and Go, tuloy rin ang tigil pasada sa Huwebes. Karamihan sa mga hindi bibiyahe, mga UV Express na galing Regions 3 at 4 na biyaheng Metro Manila. May mga kaanib din daw silang mga jeep. Wala pang detalye sa mga mapaparalisang biyahe, pero may 68 ruta raw ang maapektuhan ng transport strike. Giit ng Stop and Go, maraming tsuper ang natatakot bumiyahe simula sa Huwebes dahil sa laki ng multa na aabot sa 200,000 pesos sa mga van at 50,000 pesos sa mga jeep. Hindi na po kami bibiyahe sa Huwebes. Itutuloy na po namin ito. At the same time, sasama rin po kami sa caravan na gagawin ng alyansa. Ang mga pasahero, ngayon pa lang, may nag-aalala na. Naku, may lakad po man din ako sa Makati. Sana wag na. Pero ang piston at iba pang transport group, imbes na tigil pasada, transport caravan naman ang ikinasa. Hindi raw kakayanin ng mga ordinaryong super at operator ang multang ipapataw sa traffic violations. Doon sa mga koloro, mas mahal pa yung multa kaysa sana ganun sasakyan. Ang batas ang nagpoproteksyon sa tao, hindi ang magpapahirap sa tao. Hindi ho natin kailangan ng mataas na penalty para madisiplina po ang mga driver at operator. Ang kailangan po natin dito, tamang implementasyon, enforcement. Pangamba pa nila, baka mauwi lalo sa kotongan ng bagong patakarang ito. Sino ang protektor ng kolorum? Di ba? Sino ang protektor ng mga illegal terminal? Di ba? Sino ang mangungutong sa kalsada? So ngayon kung itatas mo itong penalty na ito, sino ang makikinabang dito? May task force na binuo ang LTFRB at LTO na sila lang ang otorisadong manghuli. Hindi raw kasama sa enforcement ng MMDA at mga lokal na pamahalaan. Naniniwala rin ng LTFRB na maapektuhan ng commuters sakaling ituloy ng transport groups ang banta, pero babala nila sa sasali sa strike. Papatawag po sila ng board at hihingan ng paliwanag subject to the imposition of the proper sanction. Mel, bukas naman sa isang dialogo ang grupong Stop and Go para sa LTFRB. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia.